basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli yung lingkod, Kalbong Bordado, ang reactionist na gwapo. Namiss ko kayo guys, ang araw ako hindi nag-upload ng reviews. Naging busy sa buhay. Pero ngayon, balik reviews tayo ng sports, syempre, most especially basketball. Meron tayo ngayong bagong i-react. Itong content na to ay nagmula kay Playoffs. Update to sa Gilas after ng championship. Yan. Subscribe kayo sa Playoffs. Click nyo yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings, most especially sa basketball. Yun. Come on, react natin to. Naman tayong inaantay. Come on! At syempre, subscribe kayo sa akin para update kayo sa mga ganitong klase ng reviews. Syempre, it's all about Gilas. It's all about basketball. Kalbong Bordado TV. Yeah! Si Coach Tim Cone, iginit po niya ng Pilipinas ang kanyang bansa kahit isa po siyang American. Ang sarap pakinggan, di ba? Si Justin Brownlee, sumagot na rin po siya sa issue ng statwa kung sakaling mapagawan po siya nito. Ano nga ba ang saloobin ni Justin para dito? Tutukan po natin yan at sasagutin din po natin ang issue kung bakit hindi nakapasok ang Pilipinas o ang Gilas Pilipinas sa Olympics. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting Subscribe nyo sa Playoffs guys. Subscribe nyo siya. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Nanalo ng ginto ang Gilas sa Asian Games. Dahil dyan, lumutang ang ilang katanungan. Qualified na ba ang Gilas sa 2024 Paris Olympics? Ang malungkot, hindi po. Bakit nga ba hindi? Ito po ang sagot ng Spin.ph. Ang Asian Games kasi ay hindi kailanman nagsilbi bilang Olympic qualifier para sa basketball na sa loob ng ilang dekada ginamit ang ABC o ang Asian Basketball Championship at kalaunan ay pinangalan ng FIBA Asia Cup bilang tanging qualifier para sa mga laro sa rehiyon bago pa lumikha ang FIBA ng sarili nitong Olympic Qualifying Tournament or OQT noong 2016. Mula po yan sa Spin.ph. Malinaw po sa report nila na hindi pasok ang Gilas Pilipinas sa Olympics kasi nga ayon sa kanila hindi kailanman nagsilbi ang Asian Games bilang OQT or Olympic Qualifying Tournament para po sa FIBA. Ibig sabihin, makakalusot lamang ang Gilas Pilipinas patungo ng Olympics kung malulusutan nila ang Olympic Qualifying Tournament na sa kasalukuyan ay merong 24 na bansa, kabilang po ang Pilipinas, na naghahangad na makuha ang isa sa 4 na natitirang spot para mabuo ang 12 kuponan sa Olympics. Base na rin po sa report ng Hoops Rumors. So malinaw na po siguro sa atin kung bakit hindi pa rin pasok ang Gilas Pilipinas sa Olympics kahit nakakuha po sila ng ginto. Grabe, 12 team lang, no? Pinag-aagawan, napakadaming team, napakadaming bansa, pero 12 team. Tapos 3 na lang yung spot na pwede nilang i-qualify. Kumbaga 3 liga na lang yung merong qualifying para sa FIBA Olympics. Grabe, no? Grabe, lulusot ka talaga sa butas ng karayom, no? Dito sa Asian Games. Tawirin naman po natin ang issue kay Justin Brownlee at sa Gilas Pilipinas. Matapos ang matagumpay na kampanya sa Asian Games, usap-usapan ngayon ang isang statwa para kay Justin Brownlee. Ano ang masasabi ni Justin sa issue na to? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Bro, hindi ka panipaniwala yan. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng rebulto kahit saan sa mundo. Pero magiging isang panaginip yan na nagkatotoo. Dream come true. Isang napaka-espesyal na bagay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko o kung anong magiging reaction ko. Pero sigurado na hindi ako makakapagsalita at naiiwan akong namamangha. Sa sagot pa lang po ni Justin, makikita mo yung excited siya talaga para sa balitang statwa para sa kanya, no? Eh, sino ba naman ang hindi, di ba? Pambihira yun kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon po ng ganung panawagan para mapagawa ng statwa or mapagawan siya ng statwa, di ba?
Para sa akin kasi, yung statwa po na yon, simbolo po yan ng kagitingang pinamalas ng isang nilalang sa kanyang larangan. At si Justin po, walang dudang taglay niya or naipakita niya yung kanyang kakayahan sa bawat competition para po sa Pilipinas. Kaya siguro hindi na rin tayo nagulat or hindi na rin ako nagulat na meron talagang panawagan ganon para po sa kanya. Deserve naman niya actually, no? Ngayon na nakauwi na sila sa Pilipinas at nanalo na ng gintong medalya sa Asian Games, ano ang nararamdaman ni Justin Brownlee? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Tulad ng sinabi ko, nagugulat pa rin ako. Sobrang kakaiba pakiramdam. Hindi ako makapaniwala na nakatayo ako sa harapan ninyo na pinag-uusapan ang isang gintong medalya. Yung attitude kasi ni Brownlee kakaiba rin kasi hindi mo talaga siya makikitaan ng kahambugan o kayabangan sa katawan. No? Yung tipong milyonaryo. Oh, napaka-down to earth nung tao na yan. Justin Brownlee, napaka-down to earth niyan. Pero nakababa pa rin po ang paa sa lupa. Sa kaso kasi niya, puro ginto ang ibinigay niya sa Gilas, Pilipinas. Pero pakiramdam niya, parang wala lang, ganun lang. Ganun lang talaga kasi naglalaro siya. At yun ang magiging resulta kapag naglaro siya. Parang feeling ko, ganun ang pakiramdam eh, no? Parang ganun lang ang tingin ko sa kanya. Sobrang humble niya. Pero para sa akin, deserve niya yung statwa kung sakaling totoo na meron panawagan po na ganun. Kung kakaiba sa pakiramdam ni Brownlee ang magkaroon ng statwa, si Coach Tim Cone iba rin po ang pakiramdam ng ma-interview ng media. Ano nga ba sinabi niya habang nasa naiya? Kaya ito po ang sinabi niya sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa sandaling to. Alam mo, yung mga players natin, nagtatrabaho o nagtrabaho sila ng gusto at nagkaroon tayo ng napakalaking panalo sa Iran, China. Yung laro versus China, epic yun. At pagkatapos, kinalaban natin ng Jordan. Epic comeback. Epic na laro. So yun, commercial bilang suporta sa may-ari ng video. Siyempre, panoorin mamaya itong commercial na to. Pero for now, skip muna natin. Baka mabato ng ilang oras pag di natin skip. Yun, skip muna natin guys. Versus China. Totoo yun kasi hanggang ngayon, sobra, daming nasa Cloud9 pa rin. Kasi unang-una, lamang na lamang po yung China nung time na yun. Hindi nga tayo nakalamang sa kanila, di ba? Nakalamang na lang tayo nung final buzzer na. Tapos talo na pala sila. Kaya nga natulala yung China kasi hindi nila maisip kung paano sila natalo doon. Buong laro sila yung nasa manibela pero kalaunan, matatalo lang pala sila. At sa pamamagitan niya, ng sunod-sunod na birada ng Gilas, particular po ni Justin Brownlee. Yes. Pero kasi silang hindi may paliwanag ni Coach Yeah. Anong pangyayari sa pagkuha ng ginto sa Asian Games. Hindi pala sila pinayagan sa podium. Ano nga ba kwento dyan? Tignan po natin ang sinabi niya sa report ni June Navarro ng Inquirer. Hindi man lang nila kami pinayagan na pumunta sa podium para magpa-picture. Pero kasi, yun ang rules nila. Pero nakapag-picture naman kami sa sideline kasama ang mga players. Kaya okay na yun. Alam niyo, para sa akin, rules are rules talaga. At naiintindihan naman yun ni Coach Tim Cone kahit yan kahigpit ang organizing committee ng Asian Games. Nagkasya na lang sila sa gilid. Ayon na rin po sa kanya. Basta mahalaga doon, atin ang ginto. At para siguro kay Coach Tim Cone at sa buong kupunan, yun din yung pinakamahalaga. Hawak nila yung medalya. Yes. Po yan, sa loob po ng 61 taon. Ganong katindi, ganong kagrabe ang naging sitwasyon. No? 61 taon ang hinintay po natin. Kung hindi sila pinayagan na makaakyat sa podium para makapagpa-picture, yun bang gold medal na hawakan nila kahit saglit? Ito po ang sinabi ni June Navarro sa kanyang report sa Inquirer. Ang mga gintong medalya ay hindi ipinapahawak sa mga coaches at sa kanilang mga tauhan din. Kaya si Chris Newsom na bumida sa depensa sa pamamagitan ng pagpapahirap kay Ronday Hollis Jefferson ay inilagay ang kanyang gintong medalya sa leeg ni Coach Tim Cone. Pinahiram naman ni Junmar Fajardo ang kanyang medalya kay team manager Al Francis Chua. Ganong kasagrado ang gintong medalya para sa organizing committee, which is sa palagay po natin, tama lang yon. Depende lang siguro kung ipapahawak ng players sa iba o kahit sa coaches na ginawa naman ni Newsom at ni Fajardo para maranasan ni Coach Tim Cone at Al Francis Chua ang makahawak ng gintong medalya sa mismong lugar kung saan po sila nanalo. Grabe, no? Ganong kahigpit ang officials or organizing committee. Grabe, Pero tayo doon kasi nagiging sagrado talaga ang pinaghirapan ng bawat isa. Sa napakaikling panahon ng kanilang practice at nakuha nila ang gold medal, ano ang masasabi dito ni Coach Tim Cone? Ito pong sinabi niya sa report na Richard D. ng The Manila Times. Nakakatuwang makasama at makita silang lumago sa napakaikling panahon na nagkaroon kami. Parang yun ang huling sayaw namin na magkakasama. Grabe yung last dance, no? Well, yun ang basihan natin kung gaano siya kasaya na nagawa po nilang lahat ang gustong mangyari ng buong Pilipinas. Yung kuhanin ng gold medal, di ba? Ang napakailap na medalya sa Asian Games na Olympics po ng Asia.
Basa ko rin sa statement po ni Coach Tim kung proud na proud po siya sa lahat ng players na kasama niya sa journey na yon. Kung saan nabigo niya pong tapusin noong 1998 kung saan dala-dala niya ang Centennial Team ng Pilipinas. Sa huli, sinabi ni Coach Tim po na deserve ng Pilipinas ang gold medal. Sinabi rin po niya na Pilipinas ang kanyang bansa, bagamat isa po siyang American. Paano nga ba niya sinabi yan? Yes. Ito po natin ang sinabi niya sa report ni Salamat, Jim Coach Barrow. Tim. Yeah. Nararapat lamang ito sa ating bansa. Sinabi ko yan na sa pagkakaalam ko na ako ay isang Amerikano, pero ito pa rin ang aking bansa. Pasensya na, baka nagkamali ako ha. Ito pala yun. Ito ang ating bansa. Touching, yung sinabi niyang, alam niyang American siya, pero iginit niyang Pilipinas pa rin yung kanyang bansa. Inulit pa niya kasi baka araw nagkamali siya, di ba? Ating bansa araw pala yun. Grabe yun, parang ang dating lang sa akin, proud na proud siya na mapabilang talaga sa Pilipinas. Well, kasi naman, ang tagal na niya dito sa atin, di ba? So guys, maraming salamat. Maraming salamat, Idol. Play-up, syempre, sa isang malapit na content. Update na rin sa Gilas. So, hindi pala na-qualify ang Gilas sa Olympics kasi nga ang Asian Game ay hindi consider na qualifying tournament para sa Olympics. Yun. Pero congrats pa rin Gilas. Congrats pa rin, alam ko. Darating ang panahon makaka-qualify kayo dyan sa Olympics. Yun. Tuloy-tuloy lang ang improvement at syempre tuloy-tuloy ang hard work at ang attitude na never say die. Yeah. Yung maraming salamat. Tapos na po ang ating content. Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado, ang reactionist na guwapo. Yun, subscribe kayo sa akin guys. Click notification bell para update kayo sa mga ganitong klase ng reviews. At syempre maraming salamat Idol Play-Up sa content na to. Yeah!